What a waste of time by this BBM admin. He created his own boogeyman just to cover up his ineptness and impotence to govern. Both Congress and Senate love it because they have hands in the coffers. Ito ang maaari kong sabihin na ngayon na hindi masabi noon. From the start of this administration, mayroon na po silang binabantayan, so to speak, na pinaglalaanan talaga nila ng pansin at ng oras ang ilang mga opisyales na konektado sa dating administrasyon. At parati silang nagmo-monitor sa mga activities sa Davao tungkol sa kay Pangulong Duterte, kay dating Pangulong Duterte, at sa mga kaalyado nito. Parati mayroon talaga silang, how do you call this? From the start, mayroon silang plano na i-marginalize ang mga ito. I-marginalize din ang pangalang Duterte. Matagal na po ito, simula pa po ng pag-umpisa ng administrasyon na ito. Mukhang matindi ang takot nila sa dating Pangulo at sa brand name ng Duterte. Totoo, tunay nga, andyan nga si VP Inday. Pero sa totoo lang, si VP Inday pa yata ang mas napasama dahil andyan siya sa administrasyon and she cannot talk against it. Ganoon naman po talaga. Pag nasa gobyerno ka, mahirap mag-criticize. Nevertheless, alam natin na she opposed certain things. At ino-oppose din niya itong People's Initiative. Overtime na po. Nag-umpisa yan na yung mga trolls pa lang ang ginagamit nila at systematically sinisiraan at iniisa-isa ang mga accounts ng mga, how do you call this, defenders ng mga Duterte. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito ang Luminous. Bakit yung akin? May ganun pa pala yung background na pag-eksperimentohan na naman po ito ni Attorney Ahmed. Okay, so magandang gabi sa inyo lahat. Medyo madami-rami tayong pag-uusapan ngayon. Lalong-lalo na kasi it's the admin versus Davao. Parang boxing ang nangyayari ngayon. So, let's start with yung Senate hearing on allegations against Pastor Kibuloy. Diba? Yung, ano ba yun? Kingdom of Jesus Christ and Sunshine Media Network International. Parehong yung hearing po ngayong araw na ito doon sa Senado ay tungkol dito at dininig ang ilang mga saksi, di umano, sa mga aligasyon laban kay Pastor Kibuloy ukol, di umano, sa ano ba to, labor issues at saka SA issues. Pwedeng sabihin diretso eh. So, today, karamihan ng saksi o mga testigo ay nagkikwento tungkol sa hindi pagbabayad sa kanila kahit nag-render sila ng serbisyo o nagtatrabaho sila at sila po ay inuutusan mamalimos at magkalikom ng pera para dun sa sa organisasyon. Minamaltrato daw sila. May mga instances na kinukulong sila on the grounds o kaya parang dinidemote, binibigyan ng trabaho na malayo doon sa sa central nila, sa area nila, and so on. Hindi sila pinag-aral, may mga pangako sa kanila na hindi tumupad. Pero ang main issue na nakikita natin na nilabas nila, correct. Sabi ni Facebook user, purong Duterte supporters ang mga pinatatahimik nila. Yes. So, ang kapansin-pansin doon sa testimonya ngayong araw na ito ay yung pagkwento na nung minsan, at dinraw out talaga ito ni Senator Hontiveros, dinraw out doon sa isang saksi na dumating daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa Glory Mountain, sa isang lugar ng ano ba to, na pagmamay-ari ni Pastor Kibuloy at kasama daw si Mayor, si Davao Mayor Inday Sara Duterte. At nung sila po ay umalis, di umano'y may dala silang ilang malaking bag na puro FA, firearms, ang laman, mga mahahaba and so on. So, pina-affirm lang ni Senator Hontiveros mga nilalaman ng mga affidavit na sinubiti sa kanila. Ngayon, bakit mahalaga ito? Alam natin na nung time ng Davao Rally, kinuwento ni Pangulong Duterte na may mga nagtatanong-tanong na tungkol sa lisensya ng kanyang mga baril. At
tila, according to him, hinahanapan ng issue ang mga ito. Kailangan kasi kumpleto ang mga papeles dahil syempre may violation ng batas kung ito ay hindi kumpleto o kaya hindi lisensyado o kaya hindi updated. Common knowledge or marami namang ang nakakaalam na mahilig or isa sa mga interes ni dating Pangulo ang mga baril. So, inimbestigahan yon, tila iniimbestigahan daw yon at pinalalabas noon na marami, okay? Higit daw sa, basta daan, more or less 500 daw ang mga kanyang hawak. Pero in-explain naman ng dating Pangulo, maraming regalo, yung iba naman ay collection, yung iba naman ay dati siyang presidente, so kailangan ready rin yung mga tauhan niya na i-defend siya. Reasonable yun. In fact, dun sa batas, pag abogado ka o high profile na politiko or figure, then binibigyan ng priority yung mga yon o binibigyan ng priority para magpalisensya ng mga baril yon. Sabi ni Romeo, more than 500 naman, sinabi ni Piduts noon common knowledge yan. Correct. Pero iniimbestigahan pa rin. Isa lang naman ang pagkakamali dyan. Malingat ka daw sa isang lisensya dyan, syempre, nila yan. Ia-aresto siya, papahiyain siya, and so on. So, kailangan, masinop naman sila sa pagpapalisensya nito. Pero bago ang lahat, huwag kakalimutan like and share. Napaalala lang ako. Alright. So, ito naman ngayon, parang what a coincidence, mayroong saksi na nagsasabi na may ganong nga na issue, may ganong barrel, may issue ng mga barrel, at nililink up, kumbaga sadyang tinatay up dun sa sadyang tinatay up ang mga ito doon kay Pangulong Duterte at more importantly, kay Vice President Inday Sara. Okay? At kung kaya't ngayon, makikita ninyo, marami pong nag-headline na Duterte's left with bag of guns after visit to Kibuloy. Ang mangyayari ngayon, at ito na ang ini-expect natin, matapos ang Davao Rally, ay dahan-dahan, actually hindi na dahan-dahan makikita natin na mapupuno ang mga front pages at mga headlines ng mga mapanirang articles tungkol sa mga Duterte at hindi lang sila, including mapanirang balita tungkol sa Davao, such as sasabihin nila hindi naman ganun ka-developed ang Davao. At of course, narinig na rin natin na in one of these days, magkakaroon ng privilege speech o kaya may mag-expose tungkol sa alleged 51 billion na inallocate para sa Davao through the Office of Congressman Pulong Duterte in 2020, 2021, and 2022. At pero pansinin ninyo ito yung mahalagang pansinin, lalong-lalo na dyan sa 51 billion. Walang allegation na hindi tama ang paggamit ng pera na ito. Okay, walang allegation na ganun. Parang sinasabi lang nila, wow, 51 billion, grabe. So para sa kanila, just because malaki, mali na. Hindi lang yon, just because malaki, nakuha kasi daw niya dahil tatay niya ay dating Pangulo o at that time, Pangulo. Pero, ano ang mali doon? Mali ba yung pagkagastos? Wala naman silang pinakita. Wala namang audit ang COA tungkol dito. Bukod pa doon, may mga lumilitaw na ng mga articles saying dapat i-special audit na itong alleged 51 billion. Okay? Nakakaloka. So anong nakikita natin? May pattern. Ang pattern is lahat ng Duterte allies at saka ang mga Duterte, kasama niyo na rin ang probinsya ng ang Davao City. Okay? Lahat yan systematically ay may lalabas na mga mapanirang articles, mapanirang bira sa mainstream media, ay sa traditional media at sa social media. So, hindi lang po ang mga vloggers na identified na tumutulong o nagdi-defend sa dating administrasyon ang target ngayon. So, nag-i-increase, nag-widen, kumbaga, widening the net. So, pero yung ibang mga allegation kasi medyo ridiculous na. Halimbawa, ito ngang umalis na dumalaw daw si Pangulong Duterte at si dating Mayor Inday Sara ngayon ay Vice President na,
doon kay Pastor Kibuloy at umalis na may dala-dalang mga baril. Ngayon, ito ang isang teorya na nakikita ko. Number one, bakit ito yung ina-allege nila? Mamaya buwagin natin, baklasin natin yung kanilang aligasyon na yan. Bakit yan ang pinupuntirya sa kanila? Kasi, alam nyo, ang baril madali itanim. Madali magkaroon ng kaso tungkol dyan. Diba? Lalong-lalo na at nandito tayo, so parating na tayo dun sa panahon na mag-i-eleksyon at mababa na ang trust rating or bumababa ang trust rating doon sa administrasyon. Kung sino man ang magiging allies o mga tatakbo under the administration banner ay mamimiligro. So sino na ang pinakamalakas na katunggali nila? Ang pinakamalakas, of course, are those identified with the previous administration. Diba? So these are expected. What is not expected or what ought to not be done is yung paggamit ng pondo ng gobyerno. Okay lang naman, sanay tayo, may mga namumulitika, mag-i-eleksyon di siraan yan. Usually ang siraan ay through speeches, ganyan-ganyan. So alam natin yung kay Kong Pulong, medyo run of the mill pa yung kanilang ordinaryo pa yung paraan ng kanilang paninira. Kasi it doesn't really cost money, it does cost government time, which is also a cost. Pero yung iba dito talagang gumagalaw na sila ng tao, nagpapagalaw sila ng nang sa gayon ay makapanira lang. Lalong-lalo na, panahon ngayon na ang tumataas, hindi lang ang awareness, pero ang disgusto, ang disgust tungkol dito sa People's Initiative at ang iba't ibang mga paraan o aksyon ng mga admin o admin allies para palawakin ang kanilang impluensya, pahabain ang kanilang term, para magkaroon sila ng forever sa kanilang pag-uupo. Lahat ng mga yan involves deception. Okay? Ang pinakamalaking deception ay walang iba kung hindi ang People's Initiative. O, di ba? Bakit? Kasi nahuli na natin na yung di umanong mga conveners nito o yung mga taong nagsusulong nito, ilang beses nang nagsinungaling. Umandar sila without a corporate personality. Nung una sinabi nila hindi kanila daw yung proyekto na yun, only to be exposed later on sa Senate investigation. Bakit mahalaga yung kanilang pagpupush nitong charter change at bakit kinailangan may deception? Kasi nga, number one, i-etsipwera nila yung Senado para wala silang katunggali o walang mag-o-oppose sa kanila. Pangalawa, hindi nila ililimita ang pagbago o pag-amyenda sa ating saligang batas sa economic provisions kung hindi posible, at ito po ay impormasyon na natatanggap natin, na maaaring bigla nilang papalitan ang forma ng ating legislatura at gagawin itong parliamentary form at bicameral. Nang sa gayon, wala ngang mas permanente ang walang oposisyon at maaari pa silang makatuloy-tuloy ng gobyerno o administrasyon nang hindi na kinakailangan ng panibagong eleksyon. O, di ba? So, di lang yon, nililin lang tayo sa paggamit ng mga pondo ng gobyerno tulad ng mga ayuda. Tandaan, record-breaking ang inipon o nilaan nila para sa ayuda, 500 billion, na hindi pa maliwanag kung ano ang mga guidelines dito. Ito ngang AKAP ay binigay sa DSWD nang hindi nila hinihingi. Wala ito sa National Expenditure Program tulad ng nire-require ng ating saligang batas. Sinasabi ng saligang batas na hindi dapat mas marami o humihigit doon sa NEP ang budget. Pero nilagyan nila biglang by some miracle, nagkaroon ng AKAP dun sa budget ng DSWD nang walang humihingi nito. At nagkaroon pa ng issue dahil nagsabi ang Office of the Speaker na kailangan muna dumaan sa opisina ng House Speaker bago i-disburse ang mga ito. Bukod pa dyan, mayroon na biglang mga hindi guidelines kasi kailangan ng IRR. Pero may nag-issue ng parang guidelines na naglalaan ng mga up to 5,000 pesos para dun sa mga taong almost poor. Kakaiba yung category na yon. Sino ba ang hindi almost poor sa panahon ngayon? Tumataas ang presyo ng pagkain, tubig, kuryente, internet, transportasyon, housing, and so on. Nalulung tayo, ang mga tao ay halos wala ng oras kung hindi magtrabaho. Just trying to make ends meet.
Samantalang nakikita natin ang ating mga kongresista kapag sila ay on break, andun sila sa Paris, andun sila sa Europe, nasa US nagpapalamig. Samantalang hirap-hirap ng buhay dito. Okay? Expect this. Hindi lang so, iniintay ko nga, sino yung malakas ang loob na kongresista na mag-privilege speech any day now laban dito kay Congressman Duterte at iaatake ang 51 billion di umanong pondo na inirelease sa DPWH through his office. Kahit wala pong issue na nilalabas ang Commission on Audit. Ilang taon na yan? Mayroon ba silang sinasabi? Mayroon ba silang issue tungkol sa korupsyon dito? Hindi. Enough lang. In fact, nung nilabas ang balita na yan at ipinamudmud at pinaseed sa kanilang mga trolls and minions online, walang allegation of corruption. Na sinasabi lang na wow, 51 billion ang natanggap ni Kong Pulong, ng Davao through Kong Pulong. Pero wala silang masabi. At in fact, sinabi pa ni Congressman Saldico na siya mismo nagbunyag ng alleged 51 billion na yan, na wala pa siyang ebidensya. Eto, ilang weeks later, matapos manira ang kanilang mga trolls, saka lang po sila maglalabas ng atake. Ewan ko kung bakit kanina hindi pa ginawa, or the day before, or the day after in-announce ni Congressman ko. The point is, ang tagal at mukhang naghahanap lang talaga sila ng mapapanira. Sabi ni Ma'am John, Tamba will use the 500 billion ayuda as stick and carrot for the for the poor during election, ayuda galore. Correct. Institutionalized lagay, sa madaling sabi. What a waste of time by this BBM admin. He created his own boogeyman just to cover up his ineptness and impotence to govern. Both Congress and Senate love it because they have hands in the coffers. Ito ang maaari kong sabihin na ngayon na hindi masabi noon. From the start of this administration, mayroon na po silang binabantayan, so to speak, na pinaglalaanan talaga nila ng pansin at ng oras ang ilang mga opisyales na konektado sa dating administrasyon. At parati silang nagmo-monitor sa mga activities sa Davao tungkol sa kay Pangulong Duterte, kay dating Pangulong Duterte, at sa mga kaalyado nito. Parati mayroon talaga silang, how do you call this? From the start, mayroon silang plano na i-marginalize ang mga ito. I-marginalize din ang pangalang Duterte. Matagal na po ito, simula pa po ng pag-umpisa ng administrasyon na ito. Mukhang matindi ang takot nila sa dating Pangulo at sa brand name ng Duterte. Totoo, tunay nga, andyan nga si VP Inday. Pero sa totoo lang, si VP Inday pa yata ang mas napasama dahil andyan siya sa administrasyon and she cannot talk against it. Ganun naman po talaga. Pag nasa gobyerno ka, mahirap mag-criticize. Nevertheless, alam natin na she opposed certain things. At ino-oppose din niya itong People's Initiative. Overtime na po. Nag-umpisa yan na yung mga trolls pa lang ang ginagamit nila at systematically sinisiraan at iniisa-isa ang mga accounts ng mga, defenders ng mga Duterte. Ang masakit niyan, karamihan sa mga nag-vlog para dito sa BBM administration, tumulong sa kanilang kampanya ay simple lang na nagdi-defend kay Pangulong Duterte. It isn't even just about love because aminin na natin na marami talaga nagmamahal sa dating Pangulo. Pero minsan, common sense na lang na nasa zona number 1 ng ating Pangulo ang pagpapatayo ng logistics system, pero hanggang ngayon, magdadalawang taon na, wala pa rin. Sabi ni Tiban na praning na nga sila, attorney, magde-deploy ng mga pulis sa Cebu sa 25. Baka may banta daw. Of course. Well, hindi lang po yun. I am sure that by this time at ang dinig ko, ay marami na pong nakamonitor sa kanila. Mga tipong sinasabing national security risk. Oy, di ba? Catch-all phrase yan
para ma-justify po yung paggamit ng pondo ng gobyerno para i-monitor kahit ordinaryong mga taong bayan na nag-e-exercise lamang ng kanilang karapatan na magsalita at magpahayag ay minomonitor na rin. So, yung sa iba, online pa lang ang monitoring, pero hindi ako magdududa na posibleng mag-escalate yan as the politics gets hotter. Yun ang ayoko dyan. Given na ang mga opisyalis natin sa gobyerno are political animals, oo, mamumulitika yan. Pero wag naman sanang gumamit ng pera at oras ng gobyerno sa kanilang pamumulitika, lalong-lalo na sa paggamit nila sa pag-o-oppress ng taong bayan at mga dating opisyalis nito. Sabi ni Larry Lin, parang martial law na sa ginagawa nila dahil sa kapraningan nila. It's the only way to describe it, really. Praning talaga. And bakit sila mapapraning? Sa totoo lang, if they are beloved by the people, mamiminimize yung kapraningan na yan eh. Ang dami talagang ang daming may gustong magprotekta ng taong minamahal, di ba? Yun yung una nating isipin eh. We want you to be safe because we love you. We think that you are an asset to this community, to the community, to the nation, to all of us. Matulungin kayo, ginagawa ninyo yung trabaho ninyo. Hindi eh. So, alam nila, aware din ang ilan sa mga opisyales ng administrasyon na ito, o karamihan sa kanila, na mayroon silang, how do you call this, image problem. So, maraming hindi na-believe at sinasabing nabudol sa mga campaign promises, sa mga matatamis na pangako ng then candidates sa Uniteam. So, paano gagawin natin? Sabi ni Kit Laksamana, tama ka, napapraning sila, cause and effect. Ay nako, totoo yun. Hindi ka nahulog yung ballpen. Ang hirap ng office chair na may gulong. Kasi, parati ang binamala sa gulong ng mga office chairs. Anyway, Duterte pa rin, Pero hindi lang po ito Duterte versus Marcos or Marcos versus Duterte. It's really not that. It's, are you for the Philippines or not? Kasi, may lock ba? Hindi. Actually, gumagalaw ng ayos. Hindi po nakalock. Talaga masama lang. Gaming chair gamitin ko. Sige, pagka may oras bumili. Oras. Okay. Sabi hindi ko mabasa yung pangalan, guys. Sa totoo lang ha, kung maggagamit kayo ng characters para sa inyong mga pangalan, huwag ninyo nang i-expect na papangalanan ko kayo ha. So kaya nagsimula na po kami ng manifesto, attorney, na mapalitan ng speaker ng HOR. As of today, may 30 na pong nag-sign up. Sana po masuportahan nyo kami. Okay, nasaan yan? Pero hindi kasi ako, I'm not sure about its effectivity. Unless makakuha tayo ng million signatures. Sabi ni Rene Mercurio, mukhang sinisimplehan na naman si BBM, may kumikilos para bumalik tayo sa ICC. Gumamit pa ng kalokohan na survey, kunyari, di ka panipiniwala. Totoo yan, gusto nga daw na mag-member uli sa ICC. Isa pa yan. That's actually an attack. Kasi ang sinasabi ng survey, 55% daw gustong bumalik tayo sa ICC. Samantala yung previous and recently conducted, a few months ago lang, na kinonduct na survey, ay sinasabi na hindi naman issue yung mga international issues. Ang mga main issues para sa taong bayan, yung what we call, yung kumakalam sa sa sikmura, pagkain, tubig, transportasyon, trabaho, internet, oh my gosh, which is about the economy as well. 55%, saan yung hinugot yung number na yan? Maniwala kayo. And yes, even if these are supposedly respected survey companies, they can game the system. Kaya nilang mamili ng lugar kung saan alam nila na maraming magre-respond ng gano'n, etc. Naku. Okay? Sabi ni Kent Araneta, wag po iasa lahat sa gobyerno. Bakit? Meron ba paano tayo hindi aasa sa gobyerno? Yung mga regulated industries, yung ibang nireklamo natin. Tubig, for instance, kuryente. Regulated yan ng gobyerno. Malaki ang role ng gobyerno sa pagpapababa ng presyo nito. Alam natin na hindi lang po external ang factor sa pagtaas ng presyo ng kuryente at tubig. Okay?
Alam natin na ang pagkain, ang problema ay logistics, na talagang bukod tanging gobyerno ang makakaresolba niyan. So, bakit sasabihin mong wag iasa sa gobyerno ang lahat? Inaasa natin sa gobyerno yung regulation nila. Trabaho po nila yan eh. So, hindi kami humihingi, hindi tayo humihingi sa gobyerno nang alam natin hindi nila kayang ibigay. Ibigay nila kasi sila nga yung nagre-regulate ng mga to at sila po ay pinakamalaking factor sa presyo ng pagkain, ng tubig, ng kuryente, transportasyon, at internet. Gets? Sabi ni Amir, hindi kaya po kaya high sila sa nose. I don't presume a crime is being committed, ganoon. Sabi ni Salome, tanong ko po, maiimbestigahan din ba kaya si VP Sara kasi na-mention ng pangalan at iniisip ko na papunta po doon. Kasi nga madali ang, kaya hindi kasi kayo wala kasi kayo kanina, in-explain ko po yan. Kaya nga po baril eh. Kasi later on, madali pong gawan ng kaso yung mga yan. Diba? Illegal possession. Ang dali-dali. Ito, sabi ni Bin, sa NEFA, inuubos nila ang pera ng PCSO, Central Bank na naman. Oo, this time may gagawin daw showcase. Para saan? Because there's crying need for it, of course. Alam nyo, ang pinoproblema ko din dito sa administrasyon na ito, parang walang plano. Suddenly, merong ganitong proyekto. Saan po natin ilalagay yung proyekto na yan sa Philippine Development Plan? Nasaan na nga ba yung plano na yan? At dinidisseminate nyo ba? Ine-explain nyo ba? Wala, hindi natin alam. Kaya nga maraming kritiko dahil walang nag-i-explain. Posible namang mali-mali tayo, di ba? Pero kung mali tayo, bakit hindi nila tayo sinasagot? Bakit hindi nila sinasabi sa atin na alam nyo, yung mga kritiko na nagsabing ganito, ito po ang totoo niyan. Ito po ang plano na dapat inilabas nila nung bagong Pilipinas rally, pero syempre, nobody was around to be able who could understand it or even explain it. So, especially since you cannot explain it if you don't understand it. My point being was that yung bagong Pilipinas was just a rally, bagong Pilipinas, we unveiling it. Pero up to this day, it still isn't clear what exactly they're going to do about the things they said they're going to do. Ang sabi nila, inilo-launch na naman nila ang Philippine Development Plan. But nothing has been elaborated on that. And to this day, nag-iintay pa rin tayo. Nasaan yung major project ng PCO para i-explain yung Philippine Development Plan at yung timetable natin para dyan. Ano-ano ang mga activities na nakaplano para makita natin na sumusulong ang gobyerno towards the development by 2028. Wai pa rin hanggang ngayon. Is it too much to ask that you tell us what your plans are and what you are doing right now about it? Kasi sa totoo lang, hindi gumagalaw ang presyo except pag tumataas ito. Bukod pa dyan, o sige, nakikita natin na katakataka ang mga nananalo sa PCSO. Ano ba naman yung sabihin nila na, okay, ito yung statistically probable naman po ito kasi ganito. Hindi. Ito, sabi ni Ford, we demand a drug test dito sa praning na government na to. Ang dami nang nasasaltik, pati yung bigat ng mga firearms. Sa tingin niyo si Tatay Digong kaya magbubuhat ng kanyang ganyang kabigat? Diyos med. Ay, nako, totoo yan. Bakit ganun yung mga strategies nila parang parang wala sa tamang isip. Ganito talaga ang paraan ninyo para manira. Sana naman plausible. O kaya minimum requirement, logical. Ay, kaloka kayo. Guys, buti pa dun sa mga nandito sa Facebook at saka sa YouTube. Alam niyo yung mga nasa TikTok, 10.1,000 likes na. 10.1. 10,100 likes, Mario Joseph. Tapos of course, itong pag-iimbestiga kay Pastor Kibuloy, parang hindi naman halata yung timing ninyo, di ba? Hindi naman halata na sinusunod-sunod ninyo, prangkisa, mga programa, at bubuhayin yung mga kaso, ngayon meron sa local pa na kaso. Huwag niyo sabihin, hindi niyo pinifreeze yung assets. I'm sure ginawa niyo na yon. So, what incredible timing, di ba? What a coincidence. Sunod-sunod, atake kay Kong Pulong, atake kay VP, atake sa,
Kingdom of Jesus Christ, atake sa SMNI, sa Sunshine Network, mga atake sa mga vloggers, mga pinapaalis sa trabaho. Hindi naman yata coincidence yung timing na ito. Sabi ni Easy, pwede nakita mo na yung video ng isang pro-government vlogger na kalbo, nagyayabang ng gold. Saan kaya galing? Hindi ko po nakita yan. Pero kakaiba, no? Okay. Marami na, in the next few days, makikita din natin, babaklasin din natin ang mga testimonya o mga saksi laban dito sa dating administrasyon. Okay. Wala tayong choice except to say na nga, this is an attack on the Dutertes for political reasons. And the good news is, di naman sila aatakihin ng ganito kung hindi sila effective, kung hindi sila sikat, di ba? Kung hindi sila a force to reckon with. Hindi sila magkakaganito, hindi in your words, praning. Ang mga kawani ng gobyerno na in charge dito sa mga operations na ito, kung hindi sila kabado na yung outcome ng mga susunod na eleksyon ay hindi pupunta in their way. Di ba? Okay. Guys, we got a live one. Kent Araneta, who has no picture on TikTok, says, ay, wala. Uy, tinanggal niyo ba, guys? Yung mga patira daw kay Presidente Marcos, na personalan din, bakit daw tahimik tayo? Number one, hindi siya underdog. Okay? Papatamaan mo si Presidente Duterte, hindi na po siya presidente ngayon. Okay? O, anong masasay niyo po doon? Hindi na presidente, binabarenan niyo ng kung ano-ano. Hanapan niyo ng lisensya, lahat ng may lisensya niyang baril. O, ano yung mga yun? Yung pinapamonitor ninyo, ang dating Pangulo, wala namang ginagawa. Wala namang grave or imminent threat sa kanila. At yung style ni Presidente Marcos na hindi sumasagot, don't say that like it's a good thing. It's not a good thing. He's supposed to answer. He's supposed to take cognizance of issues that make the people nervous, that affect the public welfare, that affect their confidence in this administration. The keeping silent is not a good thing. Okay? Keeping silent is not a good strategy for a government that's under fire for reasonable causes. Diyos ko naman, magagalit kayo doon sa mga aligasyon ng pulburon. Krimen yun eh. Pwedeng pag-usapan talaga yun. At ito ay isang issue. Hindi lang po issue ng krimen, kundi issue ng kalusugan. At nasa saligang batas natin na ang kalusugan ng Pangulo is a matter for the public to know. At ang dapat gumagalaw dyan mismong gabinete. Meron ba kayo nakikitang gumagalaw? Siyempre mamimersonal tayo because that is a crime. So, it doesn't work that way. You cannot say that the president is that we should also speak up for the president. The president should speak up for himself. He's the most powerful man in this country. He holds the levers of power. Don't try to make him look like he's an underdog. So sabihin niyo, buti nga siya, tahimik lang. Tahimik. Kailangan nga niyang i-deny. Mayroong rule sa ebidensya na kapag the situation calls for a reaction, your reaction is evidence. And your non-reaction is considered a reaction and it is also evidence. Especially when somebody makes an allegation and you don't deny it. Iisipin ninyo na siya pa yung kawawa? Hindi. Nagiging kawawa siya sa sarili niyang gawa. Hindi siya sumasagot on matters of public concern. Hi kay Ma'am Juliet Salome says, tanong ko po, may iimbestigahan din pa? Ay, nasabi ko na yan. Sino yung Cedric at ano yung sinabi? Kasi sumasagot si wala ako na naman. Sabi ni Billy Roa Alvarez, good day. Sabi ni Joni, girl na humiling tayo sa Lord na hindi magkagulo-gulo, maging maayos ang pamumuno. Opo, pero katulad po ng pagtitake ng bar exam, you pray like studying doesn't matter, you study like praying doesn't matter, something like that. Okay?
You pray like everything depends on God, and you study like everything depends on the study. Hindi po pwedeng sa Diyos lang, di ba? Sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. Benjamin Go says, di ba po pag bumalik tayo sa ICC, di ba itong administrasyon ang maiimbestigahan? No. No po. Kailangan mayroong may reklamo. The admin are underdogs. Yun ang mga taong Sabi ni Ma'am Catherine, definitely BBM, Tamba, and Ensay Mother, and these gaslighters are not for our country and the Filipino people. Nagma-mind conditioning pa. Hay nako, please lang. Makakarma din sila sa ginagawa nila. Sabi ni Tiban, ang alam ko sa admin ngayon, busy sa mga taong tinik sa lalamunan nila, hindi sa ekonomiya. Sabi ni CJ26, tanong lang, kapitbahay mo ba na chismosa, pwede ba ano bang sinasabi niyo po? I-report niyo yung mga ganyan sa barangay? Edwin says, ang senador po ba ay hukuman na po ba at bago na pala, paano nga pala ngayon may, ano? Okay, sir, paayos na lang po ng tanong, babasahin ko later on. Sabi ni KBT 10, grabe na talagang bansa dahil sa pag-upo ni BBM, lalo na yung mga nakapaligid sa kanya, puro politika. Nag-recant na nga si Sabio bago namatay, sabi ni Ma'am John, natakot mapunta sa impyerno. Totoo. Nag-recant nga rin dati itong witness nila, si Urong Sulong. Salamat sa pagpapadala ng kape. Sabi ni, yes, Palauan. Sabi ni Master Hokage Ofik, sa totoo lang, sobra po ako nalungkot sa pamumuno ni BBM ngayon. Ang bait niyo po. Sabi ni Nards, halos di na kumakain ng ating mga kababayan, maibaba lang ang presyo. Malaking bagay yung pagkain. Ito, sabi ni Min, sa NEPA, yung smuggling at drugs, nagkalat na maraming tao na pinapatay na walang dahilan. Alam nyo, nakailang tanong na ako sa mga kapulisan natin, sa mga pulis natin, mga kaibigan, at iba-iba yung mga destino nila, iba-iba yung mga assignments, iba-iba yung lugar nila, iba-iba yung trabaho nila within the PNP. Pero pareho silang sinasabi, oo daw, kapansin-pansin na daw ang pagtaas ng paggamit at sa negosyo ng droga. Sabi nila, iba daw talaga nung last administration. Takot daw talaga yung mga tao na magdroga o magbenta ng droga. Yun. So, pansinin nyo rin medyo hindi masyadong napag-iisipan itong mga operasyon na ginagamit laban sa mga Duterte at sa mga kritiko ng gobyerno. Okay, it's not really just against the government, the Dutertes, or even against Davao City, but it's against the critics of government. At ngayon, dumadami na rin kung saan-saan ang gagaling. Yung mga kritiko, mga dating loyalista. Hello, Maharlika and Pebbles were both died in the wool, pulang-pula na Marcos loyalists, like forever and ever. Pero sila po ay tumawid. Sila po ay naging kritiko ng administrasyon. Hindi naman sila masyadong ma-DDS noon. So, sabi ni 2.6B, di ba nila ramdam na the more nila sinisira si Duterte, the more na walang naniniwala sa kanila. My God, I hate you. Ay. Sabi ni DB, hindi lang talaga nila mapantayan ang popularity ni PRD. So, sabi ni Iwa, nakaupo na sila, bakit pinatunayan ni BBM sa tao na di ba pinalaya sila dahil ay, grabe. Sabi ni Edwin, attorney, sana nililitis ngayon mga kaso, yung HALREP or minor case sa Senado? Grabe kayo magtanong, alam nyo, buti na lang bago kayo dito Kasi matagal na po naming cause sa Luminous, sa Facebook pa lang kami noon. Noon sa Facebook, parati naming sinasabi, hindi po hukuman ang Senado o ang Kongreso. Hindi po ito paraan para makahanap kung sino yung guilty o makabuo nga ng kaso.
ang inquiries in aid of legislation ay paraan para masiyasat ang kondisyones na o ang estado o ang state ng lipunan natin. At hinahanap dito kung ano ang kailangan baguhin sa ating mga batas o kaya kailangan idagdag sa ating batas. Pero yun nga, minsan nag-aastang mahistrado yung mga nakaupo, whether sa Kongreso o sa Senado, minsan akala mo pa magaling pa sa pulis, di naman sila talaga law enforcer dati. Yung iba, akala mo bihasang-bihasa sa batas. Hindi pa pala nakakatapak o hindi nakakatapos ng kolehiyo. So, ito yung issue talaga dyan. Matagal na nga pong issue yung asta ng ating legisladura kapag ito ay nagko-conduct ng hearings in aid, inquiries in aid of legislation. Ilang beses na itong lumilitaw at ito tataktol talaga. Sabi ni Sams 2000, si Bibi ang pala magbibigay ng speech sa Australian Parliament sa February 29, bihirang imbitasyon. Kakaibang imbitasyon. Ilang beses ko na yan nakikita, ina-attempt yan ilagay sa wall ko, ina-attempt yan dito sa mga live ko, sabihin, uy, kakaiba. It's an amazing, it's a privilege, it's a ganito, a big fat hairy deal for me. Will that feed our people na ngayon nagugutom? Natutulungan ba ang mga magsasaka? Ito ang primary aim ni Pangulong Marcos. Sure, ako pa mismo ang magde-defend na lahat ng paglalabas niya sa bansa ay kahit paano may tulong sa bayan. And yes, prestigious nga na ma-address niya ang Australian Parliament. Sure. Oo, bravo, bravo, bravo. But it does not take away from the failures in agriculture. Di ba? It doesn't take away from the failures in the economy, the failures in bringing down the price of electricity, the fixing the traffic, red tape, and so on. Alam nyo? Labas pa sila ng labas para maghikayat ng foreign direct investments. Akala ko ba problema ang saligang batas? So hindi nyo pwedeng sabihin na primary purpose ninyo ay maghikayat ng FDIs tuwing lumalabas kayo ng bansa. Kasi kayo na mismo ang umaamin na may problema sa saligang batas. Hindi ako agree, by the way, ha? I do not agree. That is not the problem. The problem is our infrastructure. The problem is our slow and unpredictable spotty internet. And the telecoms people who keep lying to us na reaches up to 100 Mbps. Sure, for about 2 minutes every day, it reaches 100 Mbps or whatever it is that they use by now. Di ba? Even if baguhin natin ang saligang batas, if the red tape is there, then no. What would be the point? If the traffic is there, what would be the point? If the internet is slow, what would be the point? Nobody really wants to invest unless the infrastructure is in place. Not only that, why do you think ang dali mag-invest sa ibang bansa? Predictable kasi yung mga rules nila. Predictable at pinapaiting nila parating efficient in many countries, di ba? Kasi they really are after all those foreign dollars, foreign infusions. Pero tayo, parang nagbebenta tayo ng ayaw natin ipagbili. Alam mo, Striving Boy, sana hindi ka late. Napag-usapan, yan po yung unang pinag-usapan. Sabi ni Ma'am Jasmine, unahin niya kasi ang problema sa Pinas. Sabi ni Iwa Chua, magsasalita siya doon. Bakit dito sa Pilipinas? Dating tanong taong bayan, daming tanong ng mga taong bayan, bakit niya ini-ignore? Good point. Ibus na yung water ko. It's okay, Striving Boy. Late ka. Sabi ni Iwandel, one thing for sure, Dilawan is gone. Dutertes are now the new opposition. I wish there was an actual opposition ng mga nakaupong politiko, di ba? So, that's why the former president has to take up the cudgels for the people. Hindi natin maasahan yung mga nasa gobyerno ngayon. May nagtatanong tungkol dun sa mga vloggers na dating Duterte pero anti ngayon. Isa lang po ang sasabihin ko dyan. Ay, di ko sila pinapansin. I don't watch them, I don't endorse them, and I don't like to mention their names here and give them my audience. Okay? Kung ayaw ko sa kanila, the less will be heard from me about them. Para sa akin, hindi sila players eh. Ang mahalaga, pag-usapan natin yung may direktang impact sa taong bayan. And malaki po ang role ng gobyerno dito.